Alright, good morning Sagada. Uy, gising na, tara na. So ganito yung itsura ng tinuluyan namin. Para sa log cabin, wood style. Ang pangalan nito ay Rocky Valley Inn and Cafe kasi kung nakikita nyo, may rock formation dyan sa gawin dyan. Nasa tabi lang siya ng daanan ng Sagada, no? Ayun, may nadaan pang bus. Yun, Yun, time check, it's 7 a.m. At dapat take off na kami ngayon. Para hindi na maulit yung kagabi na alas 10 na nagbumotor pa kami, Nasa gitna pa kami ng hamog. Sobrang kapal na hamog. Ganun. Oh, bato. Bago yan Bago. So, second day natin ngayon. Tatapusin natin yung Cordillera Adventure Tour Level 1. Kahit gabihin na tayo ulit. So, hindi naman tayo magmamadali kasi unlimited naman yung binigay nila na time. Yun nga lang ay hanggang bukas lang kasi kami. So, kailangan mamayang gabi makarating kami or makabalik kami ng Baguio City. Tapos makapagsulit ng tulog, ganyan. At para bukas ay makabalik kami sa kanya-kanya naming mga pamilya. Big shout out muna sa ating major sponsor. Bago natin tuloy ang video, Corsa Motorcycle Tires Philippines. Alright, let's go! Teka lang. May mga natanggal na ba? Yan, natanggal na yung mga buhok na sa gitna. Ito lang masasabi ko sa gulong na gamit natin ngayon. Hindi siya mabigat dalhin. Ang sarap ihataw. Tapos pagdating sa corner, hindi ako nabibitin sa bawat lean. Tapos ang ganda ng grip niya. Talagang pag may nadaanan ako na off-road, nag-aalikabok yung likod ko. So bababa na tayo ngayon dito sa Sagada. At ang pupuntahan lang natin dito ay yung Santa Maria Church. At after nun ay pupuntahan natin ang highest point dito sa may gawing Tinok. Okay, so check natin si Domo. Kahapon kasi bago kami bumiyahe dito sa Baguio ay nalobat itong si Domo. Ewan ko kung bakit. Yun, buti mandar ba? Okay. Wait lang. Sige. Bante tayo, pangit dito. Tayo ka namin doon, friend. Sige. Wow, good morning Sagada. Lulo ko yung wire ng intercom ko. Entrance. Ay, ang ganda. Dami ng bahay dito. Sa St. Mary po, yung Cordillera Level 1 po na checkpoint yung photo op. Dito na tayo. Ayan. 24,941. At ito yung isa sa mga checkpoint ng Cordillera Loop Level 1. May bagong ballpen yung auto. Ikaw muna. So, St. Mary's Church, Sagada, Day 2. Ang odometer reading natin ay 24,941. So, next na destination natin ay Hotel Garden Breeze. Tapos pupunta tayo ng highest point sa Tinok. Medyo maghahabol tayo ng oras. Baba tayo sa Hotel Garden Breeze. Medyo na-stretch yata yung wire ng intercom ko. Basta sunod na lang sila sa atin muna. Tayo naman ang navigator and everything nila. Spearhead. Alright. Let's go, Corsa Warriors! So hindi naman tayo nagmamadali. Gusto lang din natin talagang malibot lahat ng mga possible na pwede nating makita, tourist destinations and views dito sa Cordillera Loop. Wow! Look at that view! Parang ito yung naka-background sa Cordillera passport natin, Ito yung upside down na house. Anong pangalan nito?
Ganda ng Pilipinas, men. Lawak ng kabundukan natin. Sarap sa feeling ng ganitong experience na nakakita ka ng ganitong napakagandang view. Ang sarap magmotor! Ang sarap magmotor. Kayang-kaya basta naka-Corsa. Wow! Bye-bye, Sagada! Ayan, nakarating na tayo sa baba, guys. Ito na yung ibaba ng Dantay. Ayan o, gateway to Sagada. At may mga ilan-ilan na tayo nakikita rito na terraces. Wala silang tanim ngayon, ano? Mukhang kakaani lang. Kasi puro damo pa yung kanilang taniman. Ingay na ulit. Ingay na ulit? Sige. Oo, ba't kaya ano? Wirings yan, wirings. Saka ano, may feedback eh. Nag-e-echo. O, pag-iwahiwalayin ko mamaya. O, maingay na, patayin ko na. Oo. Pag-usapan nyo na ako ulit. Oh, yeah. PTT. Ayan, dito sa tulay merong intersection. Instead na kakanan tayo, kakaliwa. Dito tayo. Dito guys, kahit medyo mababa yung kalsada, nakapagita kasi sa bundok, kaya yung lamig nag-iipon talaga. At ang mga kalsada safe naman, walang landslide. May mga pailan-ilan na hulog na bato pero nakagilid naman na. Yan. Make sure na kung kayo ay magta-travel sa mga ganitong lugar na mabubundok, always check weather forecast sa mga susunod na araw or yung araw na mismo magta-travel kayo, kasi baka mamaya iba ang weather sa inyo, maaraw na maaraw, tapos pagdating nyo rito maulan. Napakaaliwalas guys, grabe, sarap magmotor. Okay, nasa mataas na lugar na naman tayo at napakalamig. Guys, nakahanap ako ng maganda-gandang spot para sa na pwedeng pang camping. Ayan. Ganda ng view kasi may matangkad na bundok, tapos may terraces doon. Ayan. Somewhere sa Bangan ito, malapit siguro sa kanilang, ang ganda, makikita nyo naman bagong gawa yung dito, yung pader. Tapos yung view, grabe. Okay, back to the road. Full tank sir, yung lang, silver. Okay. Arcades Garden Breeze Hotel. Wala kasi tayong internet, So, Caltex tayo ngayon dito sa may Sabangan. Full tank tayo. Okay na. 441. Ika 2,000 pesos na or 1,900 ganyan, something ganyan. Dito na rin tayo magbe-breakfast. Mountain View Cafe. 10 AM na ngayon pa lang kami magbe-breakfast. Holiday kasi ngayon, tapos na yung botohan, kaya
Ngayon pa lang kami nakahanap ng open na kakainan. Okay, let's go. Thank you, Mountain View Cafe. Yo, nakatropren. Wow. Sarap. Busog. Thank you po. Yan, safe travels lang. Uy, ayos. May naka-Africa Twin sa tabi natin, oh. Oh, giniliran si tropren, oh. Nagmamadali siya, oh. Ganda talaga ng tunog ng Africa. Sarap sana yung pang tour ng mga ganyan, pero pag sa mga kagaya ko na bitin sa height at ano, bigat yan. Ito pa, oh. Grabe, pogi nito. Parang DCT yung gamit nila, yung automatic na ano, automatic na Africa. Kaya tamang tama talaga sa akin itong Dominar eh. Sapat lang yung timbang niya at height para sa mga kagaya ko na hindi naman katangkaran. 5'6". Yan. At yung timbang dito sa akin noon, mabigat nung una. Hanggang sa nasanay na lang tayo. Tapos sinet up ko siya ng pang touring. Nilagyan natin siya ng dual sport tire, kagaya ng gamit natin ngayon. Corsa Cross S. Ganda na ng kalsada dito, oh. Ang kinis. Mga 20 minutes na lang siguro ay mararating na natin ang RK's Garden Breeze Hotel. Ating pangalawang checkpoint ngayong araw. Ganda ng terraces dun, oh. Ayun pa, marami pa. So tayo ngayon ay nasa Sinto na, Bauco Mountain Province. Grabe, kabi-kabila ang terraces. Dito naman kasi yung mga terraces dito, hindi lang naman basta rice yung tinatanim. May gulay, may prutas, ganyan, strawberry, at mga kung ano nung klaseng gulay. Ayan, mga kagaya nito, cabbage. Ganyan lang din ang itsura na itong gilid natin, yung kung paano natin nakikita yung mga terraces na yan sa kabila. At ito na yung arko ng Mountain Province. Gawis ay Chalanyo, Banggao View Deck. Alright, welcome to Bugyas, Benguet. Grabe ang lamig, puro pine tree na naman. Pagdating dito sa Benguet talaga, mayaman na mayaman tayo sa gulay. Yan, oh. Grabe, napakalawak ng taniman. Grabe. Bundok na to, yung kabila ng bundok na yan. Dito sa bundok na lalakaran natin, pati dito sa kabila. Ay, grabe. Hanggang gilid, oh, may mga nakatanim, oh. Ayan, oh, sa taas. Ayan, malapit na tayo, Garden Breeze. Sakto alas 12 na doon tayo. Natanaw ko na ang RK Garden Breeze Hotel. Pasok tayo. Ay, very nice. Andito pala yung dalawang naka-Africa kanina. Okay. So, ang natakbo na natin ay 24,999. Garden Breeze Hotel. Ang odometer reading natin dito ay 24,999. Day 2. Next natin ay Park Besang Pass or yung Cervantes Town Hall. Pero bago yun, pupunta muna tayo, no, sa side tripin natin yung Tinok kasi sayang naman din. Yun yung highest point. At ito yung isa sa mga pupwede ninyong tuluyan, RK's Garden Breeze Hotel. Tingin ko marami silang accommodation dito, marami silang rooms. At kung kayo naman ay mag-i-stay dito, ganito yung makikita nyong view sa harapan ng hotel. Imagine kung nung unang panahon, ano, may kalsada pero walang taniman, puro bundok lang. Kayang-kaya basta naka-Corsa. Tapos na tayo dito sa Garden Breeze Hotel. Hop. Tara. Tinok. Sir. Sir. Oy, sir. Ganda. Ganda, oh.
Angas. So yun guys, tapos na tayo dito sa Garden Breeze. Kahit malo. Next stop natin sa Tinok. Tinok, highest point ng Philippine Highway System. After ng RK's Garden Breeze Hotel ay mararating nyo ang bayan ng Abatan. At meron tayong kakaliwaan dito papunta ng Tinok. Ayan, nakalagay doon, oh. Bugyas, Abatan, Gurel. So dito tayo dadaan papunta ng Bugyas. And then pagdating natin sa Bugyas, meron tayong kakaliwaan ulit papunta ng Tinok. Grabe, nasa ibaba tayo ngayon. Tapos highest point yung ating pupuntahan. Ibig sabihin, kung may pababa, may papanik. Okay pala na sinight trip namin yung Tinok. Parang may ibang mundo rito, guys. Kung alam nyo yung Minecraft, yung laro sa computer na yung mga hilig laruin ng mga bata ngayon, parang ganun dito eh. Tingnan nyo yung hagdanan, no? Napakaganda. Di mo akalain may mga nakatagong ganitong lugar dito sa Pilipinas, ano? Kala mo lang, pag tinignan mo lang sa mapa, puro bundok lang. Di mo alam, may mga, ayan o! Di mo alam, may mga ganyan-ganyan na dito. Kaya kapag magta-travel kayo around the Philippines, di na mahirap ngayon ang mga resources. Pagkain, gasolina, tutulugan. Modern na kasi tayo ngayon. Malamang sa lahat ng mapupuntahan yung bayan, meron yan eh. It's more fun in the Philippines, eka nga, no? Welcome to Bugyas, the home of the green gold. Ibig sabihin, ginto sa kanila ang paggugulay dito. Sa kalsada naman nila dito, guys, yan, ganyan ang sitwasyon dito. Sementado, malinis naman, at may bakod sa gilid. Uy, ang galing, meron silang zipline to, no? Pang transfer nila ng mga mga gulay siguro, tsaka mga kung ano nung gamit at resources nila, pagkain. Ay, grabe talaga, ang ganda. Parang hindi totoo. Parang painting eh, parang picture lang. Itong kalsada na to, guys, pag dinerecho nyo to, ang magiging labas nyo rito ay Aritaw. Tapos pag dito tayo dumaan sa Tinok, ayan ang mga lusutan nila papunta ng Kiangan, Lagawe. Tawid-tawid lang tayo, no? Paikot-ikot lang. Pero dito lang naman tayo sa Tinok sa may highest point. Ang ganda ng view pagka dito ka nakatira. Ganito yung itsura ng La Presa sa Baguio eh. Pagdating sa tuktok, ganyan, open na kalsada. May bakod lang sa gilid. Ayan o, may gasolina, no? Ayun, gasolinahan. Kaya pala tinawag na the home of the green gold ito. Sobra talagang daming pataniman. Buhay na buhay mga tao dito. Kakaiba rin ang lamig dito, guys. Tapos malakas hangin. Nanonood talaga sa damit. Wow. Sa paligid lang natin yung mga nila, crops. Wow! Para sa akin, ito na yung highest. Grabe taas natin. Woo! Halos parang malapit na tayo sa ulap. Silipin natin, oh. Grabe yun. Meron pang highest. Wow! Grabe yun. Ganda dito, tol. Picture taker muna para may remember. Grabe, tol. Solid. Grabe, napakaganda rito. Napakaganda. May highest point pa, pero parang ito na yung highest, ano? Ganda. Hindi pa ito highest. Hindi pang highest, pero parang highest na eh.
Ito ang highest point yan. Nasa likod na yan. Ayun! Yun ang highest point. Yun nasasalat na ng ulap na yan. Kasi ayan ang kalsada, oh. Yun. Tapos tatawid doon sa taas na yun. Ayan, halatang halata naman yung parang ano yung walang puno na part. Saan po ba tayo pupunta? Diyan, tol, sa mataas na bundok na yan. Paakit pa tayo dyan? Oo. Grabe naman. Yan ang highest point. Ayan ang pinaka-highest. Oo, nakita mo yung kalsada na yan? Oo, yun. Ayan, ano? Aakit pa tayo doon. Akit pa tayo dyan. So, yun, kasama pa rin natin si Sir Troy at saka si Ian Demix. Okay, let's go. Let's go, kuya. Woohoo! Nakaka-excite naman dun, oh. Akala mo highest na, may highest pa pala. Ito na yung highest, guys, yan. Yung bundok na yan. Kanina ko pa nakita yan sa ibaba, eh. Duda ko na ito talaga yung pupuntahan. Parang napakalayo niya talaga sa pagtinig mo sa malayo. Pero saglit lang i-ride. Saglit lang biyahihin. Lapit na tayo. Uy, grabe pababa na to. Nakakalula. Parang roller coaster, oh. Sarap patawan. Woo! Welcome to new highest elevation of the Philippine highway system. Ayan, region, Cordillera Administrative Region, road section, Kiangan, Tinok, Bugyas Road. Ayan, elevation 7,968. Woohoo! Grabe lamig dito. Parang illegal yung lamig. Grabe. Ayan, oh, grabe, nakilala si true friend dito. Graffiti yan, eh. Teka. Uy, idol ko, sikat din. Graffiti rin to. Bigay tayo ng sticker dito. Ayan, oh. Click lang pa ako, nilumlum pa. Ayan. Picture tayo. Tamba. Picture tayo. Ay, salamat, umaraw din. Grabe, guys. Dapat ma-experience nyo to kung napakahilig nyo sa pagmumotor. Grabe lamig. Ayan, meron pa palang naka-welcome doon. Welcome Mount Pulag. So dito na yung Mount Pulag, yung sikat na hina-hike. Ayan. Ito yon, yung taas ng bundok na to. Tapos na nga tayo dito sa new highest elevation of the Philippine highway system. So ito, sinight trip lang namin ito. Hindi to kasama sa checkpoint natin ng Cordillera Loop. Pero since dito naman na tayo, binisita na namin. Sobrang sulit. Sobrang lamig. Matigas pa rin. Ayan, okay pa siya. Okay. So bababa na tayo at pupunta na tayo ng Cervantes or sa Besang Pass para sa ating susunod na checkpoint.
Grabe mga daan dito sa Mountain Province. Benguet. Benguet na pala to. Okay, bandang kalahati na ito ng mula dun sa Mangkayan hanggang sa Cervantes Town Hall. Nakakalahati na tayo. So 1 oras pa guys. Medyo mahaba-haba rin to eh. Mas mahaba pala yung ano, mula sa may yung Besang Pass hanggang sa makarababa tayo ng Tagudin. Yun ang mas mahaba. Mga 2.5 hours naman yun. So malamang sa malamang gabi na tayo makakarating ng Tagudin. Oop. Saan tayo? Kanan. Alright. Welcome, Cervantes, Ilocos Sur. Yes, sir. Medyo paspasan tayo ngayon. Hanapin natin yung Park Besang Pass. Ito. Okay, so auto check tayo. 25,076. So expected na natin, medyo gagabihin na talaga tayo. So photos muna kami, fill up ng passport, and then balik biyahe na tayo ulit. Petron, Tagudin, sunod. Yan, gear up na ulit at baba na kami ng Tagudin. Medyo hapon na, ipon na yung hapon, no? Kasi 3 araw na tayong nagmumotor. Halos masagad-sagad yung ating bengko. Ayun, no? Linis. Konting-konti na lang. At grabe yung lagkit, oh. Kumakapit yung kanyang parang chicken strips. Ang hirap ng ibang SIM card dito, hindi gumagana tulad nung GITO ko. Kaya umaasa ako sa ano, yung naglo-loading lang yung tawag dito, yung location ko sa maps. Kakain na o doon na? Doon na. Sige. Tayo tayo sa atin nakaharap ang araw. Silaw tayo dito. Buti na lang dual visor yung ginamit ko. Okay, Besang Pass. First time nating dadaan dito. Let's go. Grabe, lawak ng lupain dito. Tapos yung view, may mga naglalakihan na bundok. Naintindihan ko na ngayon kung bakit may mga ilang lugar na maagang nagdidilim. Kasi tulad yan, mataas pa ang araw, nakaharang ang bundok. Malamig na ngayon dito. Suyo yung susunod. Kung 46 ang Suyo, ibig sabihin mga around 70 ito hanggang Tagudin. Abutin na talaga tayo ng mga 6 PM nito. Kaya kailangan paspasan natin konti. Ganun sana. Oh, pag kailangan ihiga agad. Kapit lang, walang ano-ano, walang arte-arte. Diba? Labas ang maximum performance pag ang gulong maganda. Kasi kapag alam mo yung gulong mo, kapos yung limitasyon, wala. Bitin din ang performance mo. Kahit anong gusto mong pagmamabilis or ano, wala, bitin ka. At kapag ka mabilis, tapos biglang preno, oy, bola. Delikado yun yun ang wala tayong kalaban-laban doon. Pero nakita nyo nung
nung nakita ko may bola, preno agad, di tayo matataranta. Medyo napasabit ko nga yung foot peg ko kahapon. Kinabahan din ako doon. Delikado kasi yun eh. Pagka ganun, pwede kang sumabit at magdire-diretso ng slide. Pero pagka sumabit ang foot peg mo, ibig sabihin, sobra-sobra tayo. Sumasagad ka talaga. At dito po sa Besang Pass, ayan, ganito ang makikita sa taas. Napagkalalang-lulang, napagkatas-tas na bundok. Ang tatalim pa ng mga kurbada. Parang bigla ang panigang kasi to eh. Oh, pa 360 ka pa, nasa kabilang lane ka naman. Kamote! Inuunat ang kalsada kasi hindi kayang bumangking. Baka madulas ang gulong. Ayan guys, Baguio Fields na. Marami ng pine trees. Oh, medyo bako-bakong kaunti. Parang kakaiba yung taas nitong Besang Pass na to kumpara sa mga nadadaanan namin kaninang mga kalsada. Kasi may kumparahan tayo sa kabila eh. Oh, di ba? Uy. Ayun oh. Woo! Nanghina yung tuhod ko. Pag tinitignan ko yung ibaba, hina yung tuhod ko eh. Parang ganito yung kagabi namin eh. Sa bundok kami, tapos napagabutan kami ng dilim. Tapos na zero visibility pa. Grabe, ang gaganda ng bundok dito sa Pilipinas. Dikit-dikit. Wow, grabe yung ulap na yun oh. Parang nasa level na nga tayo ng ano. Hey! Grabe! OMG! Silip lang tayo. Wow! Nasa level na nga tayo ng ulap oh. Yung unang layer. Wow! I mean, wow! Sobrang starstruck ako. Amazing! Amazing view! Dahil dyan, pipicturean natin yan. Meron akong sinusubukang application eh, itong Relive. I-trace ka niya, huwag mo lang i-stop. And then, sa kada hihinto ka, pwede ka mag-picture, ganyan. O, diba? And then, after mag-entry, kung gusto mo na yung picture, okay mo lang. At ma-upload na siya. Parang kusa na siyang gagawa ng ano sa'yo, yung pinakabuong record ng travel mo.
Ayan guys, so konting update lang ako dahil nakakalabas lang namin ng Tagodin. Napakahirap pala maging trangko, lalo na kapag karami mo pinagtatrangkohan. So andito na lang sa likuran namin yung Petron. Huminto muna kami kasi masakit na yung tuhod at puwet ng mga kasama natin. Ganoon din ako. Ayan. So Petron Tagodin tayo. After nun ay yung Baluarte Watchtower, and then pipilitin namin pumanik ng Baguio tonight kasi wala kaming tutulugan. At kapos yung budget namin kung dito kami matutulog sa baba dito sa Ilocos. So update na lang ako nitong mga huling checkpoint natin. So ayan. Ay di makita. Ubos na ubos yung gulong natin kanina. Grabe. Sagad na sagad sa bangkingan. Ayan o. Oh. Wala na. Konti na lang yung dumi sa gilid. Malinis na. Ayan o. Papapansin nyo naman. Ayan na yung sidewall nya. Grabe, ang lakas mo, Corsa! Kalain mo yon, nagtrangko tayo ng 7 katao. Ay hindi, merong dalawang ano dun. May dalawang couple. At narating na natin ang Petron Tagodin. So auto check tayo. Yan. So yan na ang ating current odo ngayon. So ipipilap na natin yan dun sa ating Cordillera passport. Ang natakbo na ng gulong natin simula nung pinakabit natin 633. So mula lang ito sa Talavera. Ganun lang kabilis yung 633 tatlong araw. Ayan. Bukas ng umaga pag nagising kami, uwi na kami ng Antipolo uli. So another 250 kilometers na naman yun. Ayan. Grabe no? Pero sobrang saya. Sobrang sulit. Yun naman yung talagang ano doon, hindi malilimutan. Alright, konting photo ops muna dito sa arko ng Ilocos Sur. Ayan, nauna na si Kuya. Welcome to the Heritage Province of Ilocos Sur. Labo na mata ko kasi hindi ko mabasa. Tapos merong ano doon, ano, One Ilocos Sur. Kaya pa, true friend. 1, 2. Ayan, para sa any tourist destination natin dito sa La Union, andito tayo ngayon sa Balawan. Ito, Balawan Church. So ito yung aming pinuntahan para makapag-fill up. And then dire-diretso na to ng panik ng Baguio para hindi na kami maghanap ng ano. Kasi yung isang sinearch ko na tourist destination is sa dagat or watchtower, ganyan. So medyo mapapalayo at gagabihin. And mag-aalas 10 naman na, kaya kailangan sana bago maghating gabi makarating kami ng Baguio City. So ayan, I am Jamich at si Motochem. Okay, so yun lang at panik na tayo sa Baguio. Pagdating naman sa Baguio, any tourist destination naman yun. So baka maisipan namin Burnham na lang, ganyan. Or hindi pala kami madadaan ng Lions Head kasi sa Quezon yun, dito kami sa Nagilian dadaan. So malamang sa malamang Burnham Park na to. Time check, it's 11 PM and nasa ibaba lang kami ng Nagilian. Ayan, nagpahinga muna yung dalawa, natulog si Kuya. Right. All goods.
All goods. So itutuloy na namin ito. Panik kami ng Baguio ngayon. Tapusin na namin lahat. Okay guys, so ito na yung last any tourist destination basta sa Baguio. Syempre, gagamitin natin ang walang iba kundi ang Burnham Park. So sa Burnham Park, syempre para legit ito, yung gate dito, no? Saan na ba? Alam ko bawal mag-park dito pero gagamitin lang natin siya for Cordillera. Ayan. Ayan. Okay. Para sa ating last any tourist destination is dito sa Burnham Park syempre. Ayan, time check 12:28 AM. At ang odometer reading natin ay 25,242. Ayan guys. And then last na, babalik tayo sa Ritz para i-submit yung passport at i-claim yung ating finisher kit. Alright, let's go. So wala na ibang gagawin dito kundi mag-fill up sa passport at mag-picture. Alright guys, so ngayon pa lang binabati ko na ang Corsa Warriors. Motochem, I am Jamich and Sir Troy. Hindi pa tapos ang lahat pero congrats ko na kayo. Ayan, day 3 na ito kasi 12:30 na. 25,242 yung ating odometer reading dito sa Burnham Park. So ito na yung last na fill up natin and then babalik na tayo ng Ritz Legarda para i-submit itong passport. Yes. Ngayon pa lang oh. Congrats na oh. Congrats no. Congrats. True friend. Yun. Congrats na agad. Ang lupit natin. Ang lupit. Grabe yung experience yun. Hindi natin Sagad. makakalimutan yan. Inuumaga sa daan. Grabe yun. Napakatindi. Grabe. Ang ganda nung nagilyan ano? Oo, Yung papanik solid. dito no? Oo, ang galing. Solid. O ligap, tara picturean kita. Pang final na final move. Wave Beats Music. Yay! Congrats, congrats! Okay. So this is it mga ma'am sir. At syempre bago natin tapusin ang video, maraming salamat sa Corsa Motorcycle Tires Philippines at sa Scramble Marketing. Morning. Anong mga need na ipakita? Yung passport po, sir. Then yung sa pictures po, sir, pa-upload na lang po. Pictures. Ano yung mga kailangan i-upload yung lahat lang nung checkpoint? Yes, please, sir. Okay, teka, mamimili tayo ng ano. Okay guys, so ang instruction sa atin ni ate ay i-upload lahat ng starting natin and then yung mga checkpoint na kita yung ayan, kita yung mga odometer reading at naka-background yung checkpoint at yung mga tourist destinations. Buti na lang nag-picture ako, no? And then i-upload natin sa Cordillera Adventure Tour na page.
Bali yung T-shirt makukuha niyo po, sticker? sir, is certificate, then yung Okay. t-shirt, then yung sticker po. Finisher sticker? Yes. Okay. So, kailangan daw natin iabot ang passport. Iiwan na tong passport na to. Yes po, sir, may iwan po sa amin. Ganon. Yes po. Wala kaming remembrance na. O, sige. Okay. Mas mahalaga yung ito, yung mga finisher kit. Wow, ito na yung ating t-shirt, guys. Finisher shirt. Tapos may map sa likod. Yan. Sukatin na natin. Di ba parang fit masyado? Fit pala siya talaga. Hindi pala medyo. Para tayong si Superman, oh. Malakas. Ito naman, guys, large. Yeah. Uy. Sakto lang, presko sa katawan. Sheesh, ito na kay Jamich. Wow, congrats. Ito na yung ating certificate. Yeah. You know, level 1, ready na tayo sa level 2. Kayang-kaya pala eh. Kayang-kaya basta naka-Corsa. Okay. And we are done here at Ritz Legarda Hotel. Okay, ma'am, thank you po. Ulit ko, maraming salamat sa Corsa Motorcycle Tires Philippines, sa Scramble Marketing at sa dalawang nakakasama natin ngayon, kahapon at nung isang araw pa, Motochem and I am Jamich. Yan. So ngayon, balik na kami sa sa condo. Makakatulog na kami ng sobra nito. Okay guys, so kung nagustuhan niyo yung video natin, alam niyo na yan. Like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So, ito lang masasabi ko. Hinihikayat ko kayo na subukan at i-experience ang ganda ng Pilipinas through Cordillera Adventure Tour. Yan. Grabe. Sobrang solid ng 2 araw natin. Napakarami nating nakita na napakagandang lugar. At syempre, safe na safe tayo sa ating paglalakbay. Dahil sa napakakapit at napakagandang gulong natin. Ang gamit natin ay Cross S Dual Sport Tire. Ang gulong na panglahatang kalsada kahit walang kalsada. So yun lang guys, at next video natin magkita-kita tayo sa US. Sheesh! Ride safe and see you on my next one.